Di ba po ba, yung 18 ex-marine na dating security aid ni Saldico, ang sinasabi nila ay nag-deliver sila ng mali-maletang pera dito sa bahay ni Martin Romualdez. Ngayon, may mga binanggit silang mga lugar at na-identified nga nila na bahay nga daw yun ni Martin Romualdez. Ngayon, ginamit ng Office of the Ombudsman yung salaysay po ng 4 lang. So, hindi nila kinuha yung lahat ng testimonya nung 18 ex-soldier na security aid ni Saldico. Bagkus 4 lang po yung kinuha kasi ginawang hindi na ginamit ni Boying Rimulya yung joint affidavit. So, ginawa niyang individual affidavit. So, dun sa individual na yon may 4 na naglagay ng kanilang sinumpang salaysay at sinasabi nga nila na si Martin Romualdez nga or nag-deliver sila ng pera dito sa bahay ni Martin Romualdez. So, ang ginawa ng ombudsman, ginamit po yung 4 na ex-soldier na security aid ni Saldico para nga po masampahan ng reklamo na plunder itong si Martin Romualdez. Pero ang nakakapagtaka rito, after ng SONA ni Bongbong Marcos, na doon nga sinabi nga niya na masasampahan na nga daw ng kaso itong si Martin Romualdez, bigla pong nag-recant or binaligtad po ng 4 na security aid ni ni Saldico yung kanilang mga salaysay at sinabi nga nila na hindi po totoo yung mga pinagsasabi nila tungkol kay Martin Romualdez. So, kung iisipin ninyo, parang yung senaryo parang medyo gumulo. Ngayon dito ipaliliwanag po ng isang vlogger, si Madarahug, yung naging senaryo, kung ano ba yung naging palagay niya dito sa nangyayaring pag-recant nga ng mga possible na magiging witness nga rito kay Martin Romualdez para siya makulong. Ngayon, itong kanyang senaryong nakikita mukhang medyo may katotohanan kasi talagang naging detalyado yung kanyang pagpapaliwanag kung bakit bakit 4 lang yung ginamit na affidavit ng 18 doon sa 18 ex-marine, bakit 4 lang yung kinuha ni Boying Rimulya at bakit hindi lahat. So ito, pakinggan po natin yung kanyang paliwanag dito sa naging senaryo kung bakit po nag-recant at ano yung naging dahilan kung bakit nag-recant. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe o naka-follow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button at the same time palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ganito kasi yun, ha? Ganito kasi yun. Yung testigo ng ombudsman na magsasabing si Martin Romualdez ay nagnakaw ng pera sa flood control ay yung 4 na Marines. Dahil sila ang gumawa ng sinumpaang salaysay na nagsasabing nag-deliver sila sa bahay ni Martin Romualdez. Klaro yun, ha? Ginapang yung 4, nag-recant. Ibig sabihin, pinapabulaanan na nila yung kanilang sinabi. So ngayon, wala nang testigo na naglilink kay Martin Romualdez doon sa pera ng flood control. So ngayon, paano pa siya makakasuhan? Kuha ninyo? Ito yung malaking katarantaduhan, ha? Nang si Boying Rimulya ay nasa DOJ pa at nag-Blue Ribbon Committee hearing, ayaw gamitin ang 18 ex-marines bilang mga witness para magsalaysay sa delivery ng pera. 'Di ba? Pero na maging ombudsman na siya, ginamit niya yung 4 para madiin si Martin Romualdez. Pero ang nakakaduda, bakit yung 4 lang? 'Di ba?
Ibig bang sabihin, yung 4 lang yung totoo, yung 14 hindi? Aba. O di ngayon, ganito na, ha? Sabi ni Boying Rimulya, kakasuhan niya yung 4 dahil bumaliktad. Ang sabi naman ni Martin Romualdez, wala siyang kinalaman doon sa pagbaliktad ng 4. O, di ba? O ngayon, maniniwala ba kayo sa mga sinasabi nila? Kaya ang konklusyon, hindi talaga makakasuhan si Martin Romualdez. Dahil pag nakasuhan ito, tapos ang karir ni BBM. Di ba? Tama naman yung punto niya rito, di ba? Parang may katotohanan. Kasi nga, hindi talaga yan tutuluyan ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Lalo na nagbitaw nga ng parang warning si Martin Romualdez na kapag siya inilaglag, hindi lang siya mag-isa ang malalaglag dito. Kumbaga, meron pa siyang ingungusong iba. Kaya, yung takot dito ni Bongbong Marcos, hindi niya kaya ipakulong yan. Yung sinabi niya lang dun sa SONA, ano lang yun, pambubudol. Kasi nga, sabi nga dito, di ba, pinaliwanag niya, yung 18 ex-marine na yun, lahat sila nag-deliver. So, lahat sila possible, or sabihin natin, kalahati doon, ang nakapunta at nakapag-deliver ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez. Pero bakit yung 4 lang yung ginamit? Di ba? Siyempre kasi, siguro hindi kakayaning bayaran lahat or hindi nila kayang bayaran yung iba pa para bawiin yung kanilang sinumpang salaysay o kaya hindi nila kayang takutin lahat, baka yung 4 lang yung natakot, hindi naman natin sila masisisi, siyempre may pamilya rin yan, may mga sarili-sarili silang desisyon, di ba, pananaw, kung ano nangyari, so hindi natin pwede silang pilitin, hindi natin sila pwedeng sisihin, desisyon po nila yun. Pero yung bakit yung yung sa 18, bakit yung 4 lang? So makikita natin dito parang pinagugulo lang ni Boying Rimulya yung sitwasyon. Pero ang ending talaga hindi po makakasuhan itong si Martin Romualdez dahil nga sa takot lang din ni Bongbong Marcos na pati siya malaglag. Tapos ang karir niya rito, ako sakasakali talagang tutuluyan niya si Martin Romualdez. Ang takot niya lang dun sa binitawang statement ni Martin Romualdez nung inaakusa na siya ng peanut gallery. 'Di ba? Na sinasabi nga niya na hindi lang ako mag-isa ang malalaglag dito. Kasi kung titingnan niyo naman talaga, hindi naman siguro siya lang yung mastermind. Marami sila diyan, pero sila yung kumbaga, baka 3 ulo nga yung nasa pinaka-top niyan eh. Baka nga si Saldico hindi kasama doon sa mga mastermind, baka nga ano lang yan eh. Pwede nga kung tutusin baka nga si Saldico pwede pa pumasok yan as state witness eh. Kumpara dito kay Martin Romualdez. Kasi baka nga si Bongbong Marcos, si Martin, tsaka meron pang isang mastermind. So, hindi natin sa ngayon, mahirap pang i-categorize kung sino-sino talaga yung pinaka-mastermind dyan. Pero, sa sa nangyayari ngayong pagbaliktad ng mga witness na dapat ay magdidiin kay Martin Romualdez na bilang bumaliktad, medyo nakakapagduda nga naman kung talagang makukulong nga itong si Martin Romualdez. So, sa palagay po ba ninyo, kaya ba talagang ipakulong ni Bongbong Marcos yung pinsan niya o pinagugulo lang talaga ni Boying Rimulya para hindi masyadong mapansin para maabsuelto na itong si Martin Romualdez? So, paki-comment down below na lang po. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.